Ang init! Wow! Kamusta kayo mga ka-road trip? Welcome back sa channel. Ang tagal ko nawala. Alam mo, paputol-putol lang pag-upload ko eh. So pasensya na kayo, no? I'm trying my best na makalabas, tapos makapag-update kung anong pwede. At saka actually mas maganda nga kung meron kayong mga idea na may isa nyo sa channel para mapag-usapan natin, 'di ba? Malay mo, baka meron akong input para dyan. Baka nangyari na yan sa akin, ma-share ko kung paano i-resolve. So, ano ba pag-usapan natin ngayon? Actually, since Bristol Venturi bike owner ako, karamihan kasi ng mga na-i-update ko regarding sa pag-maintain ko ng Bristol Venturi 500. So, ang isa dyan, nag-change oil ako. So, nag-change oil ako. Ito, finally, in-record ko yung pag-change oil ko. First, like I said, Bristol Venturi 500 itong daladala ko. So, ano bang mga materials mga ginamit ko? Of course, yung oil filter. Nagpalit ako ng oil filter. Hindi na ako gumagamit nung sa galing sa kasa, guys. So, ang ginagamit ko, salamat sa Adventuri PH, nabuksan ang aking mga paningin. Na meron palang meron palang alternative na pwede akong gawin na magamit na filter. So, eto yung Vic C933 na oil filter. So, ginamit ko siya. Okay siya, mura lang. Sa Shopee parang magkano ba, 185 yata, o sa Lazada ba yung nabili ko, 185 yata. Magkakano yung nito, di ba? Yung talagang galing sa kasa. Yung galing sa kasa, somewhere around, umuulan. limat dito tayo sa Alilib. Anyway, so yun na nga, yung sa Lazada, that is somewhere around 185 din yata, no? Yung presyo. Mura siya compare mo dun sa original niya na around 900 pesos. Now, yung argument kasi dyan, baka hindi kasya yung yung butas doon sa doon sa thread niya. Yun na nga kaya siya naging C933. Yun ang nirekomenda ng mga taga Adventuri PH, is because yun yung nasukat nila. So, I think isa dun sa mga ka-brother natin dyan, dinala yung thread, dinala sa auto supply. At doon nagsukat, no, ng oil filter. So, good job. So, yun, ginamit ko. Okay siya. Walang leak. Snug fit, no, eksakto. Woo, ambon talaga. Tapos yung langis ko, nagtanong-tanong din ako sa Adventuri PH, kasi dati ang gamit ko yung Lucas oil. Okay siya, mahal. Okay siya sa makina, malamig yung engine and so on. I think sa ilang sa ilang North Loop ko, okay siya. Quality yung oil. At least so far yun ang pakiramdam ko dun sa engine. Magandang quality siya. So yeah, highly recommended yung Lucas oil na yan din. So kaya lang hirap maghanap. So nauwi ako dun sa medyo mas madali namang hanapin, di ba? Nagtanong-tanong ako anong okay. Meron yung Shell Long Ride 10W40 ang viscosity level niya. So whoop. Lupak So viscosity niya is 10W40. So far okay siya. Especially ngayon maganda yung langis ko, malakas siya, no, matulin siya. Yun ang oil ko. So 3 liters. Ngayon, para makita niyo paano ko siya ginawa, panoorin niyo to. So para sa mga ka-Venturi, ito quick tutorial lang din
kung paano magpalit ng langis ng Bristol Venturi 500. Okay, so first thing, ang kailangan ninyo ay kailangan nyo ng mga tools. So yung tools natin, of course, yung langis na gagamitin natin, oil filter. By the way, yung oil filter na nandito sa akin ngayon, yung Vic oil filter na C933, no? Rekomendado yan ng mga ating mga ka-Venturi natin sa Adventuri PH. So shout out sa inyo. Kailangan natin ng oil drain pan, kailangan natin ng funnel para sa oil, wrench syempre, tsaka yan, yung mga Allen keys, rag, at tsaka kailangan natin ng pangtanggal ng oil filter. So bago ang lahat, bali ang proseso ko, bago ako magpalit, pinapainit ko muna yung langis, no? Pinapainit ko saglit yung motor para yung langis mas madali siyang lumabas, mas malambot siya. Para siyang yung mantika ba na natutulog, mahirap, parang sebo na mahirap alisin pagka malamig. So para ma-empty mo yung tangke niya, mas maganda medyo mainit ng konti yung langis. So start natin. Painitin ko lang saglit, quick, mga 5-10 minutes lang, umangat lang yung temperature. Pwede na yon guys. Pwede na yung init nun para mas malambot yung langis. Okay, so habang nagpapainit tayo, pwede na nating alisin yung mga kailangan alisin. Tulad ng oil pan, alisin, hindi naman oil pan, no, sorry. Yung skid plate pwede na natin alisin yan. Ito, sa workflow ko, inaalis ko to para bumuka tong cambio, para ma-access ko yung tornilyo dito, no? Okay, so naghanda na rin ako ng nakapatong yung motor sa karton na luma, para magkaroon man tayo ng spill, dun lang siya pupunta, hindi tayo magkakalat, diba? So bale, ayan, mainit na yung engine, napainit ko na yung langis. Panahon na para alisin to. So ngayon, may access na tayo sa lahat ng tornilyo. Ngayon, etong tornilyo na to, para hindi ko maiwala, binabalik ko yan. Meron ako noong wrench na Allen wrench, Allen key. Kaya lang, kailangan niya ng adapter dun para magkasya dun sa wrench ko. Bali, naalis ko na dun sa kabila. Nandito na ako naalis ko na yung nasa left side. Dito naman ako ngayon sa right side. So ingat din kayo kasi mainit yung engine, diba? So baka mapaso kayo. Proceed with caution. So bali, ayan, naalis ko na yung skid plate, no? So mainit siya, make sure meron kayong basahan na hawak, ha. So tulad nga ng sinabi ko, binabalik ko yung mga tornilyo kung saan ko sila nakuha kasi ayoko makawala. Ayoko pati magkaiba-iba sila ng lugar. So yan, ganyan yung itsura niya. So ayan, naibalik ko na yung andito yung mga tornilyo. For the left side, yung right side, ganyan din nakakabit yung mga tornilyo niya. Okay? So ready na tayong magtanggal ng ano ba to? Ng oil na screw para sa oil. So para ma-drip natin siya. Sige. So bali yung tornilyo niya dito, ito, ang sukat is 12 mm.
Okay? 12 mm guys. So nag-prepare ako ng karton. Ito yung drip pan natin para lalabas yan dito eh. Pupunta yan dito yung oil. Diba? So yun ingatan nyo yan kasi baka makalimutan nyo tong panangga nyo, kakalat yung oil masyado. Marami kasi yan, so may pressure pa yan. So lulusot at lulusot. So mas gusto ko merong nakaalalay na ply sa akin. So yeah. So pasensya lang, no? Huwag masyadong excited na magtanggal ng tornilyo kasi mainit siya. Antay lang, huwag kayong masyadong antagal naman, 'di ba? Hindi, okay lang. Pasensya lang. Kaya gumagamit ako ng plies. So next natin, tatanggalin na natin tong oil filter. Para maalis mo siya, meron siyang tools na pangtanggal. So hindi kaya ng kamay. It's either gumamit ka nito, so i-strap mo siya, or gagamit kayo nung para sa wrench. Papasok dito. So ako, ito ginagamit ko. Ayan guys, so napalitan ko na, naka Vic filter ako na C933. Okay? Wala akong, hindi okay yung thread niya, hindi ko pinalitan, hindi ko binaligtad, wala, as is siya. Pagtanggal, kapit lang nito, yun na. Okay, so ayan ha, may tumutulo pang langis. So, hinahayaan ko pa siyang tumulo, lumabas pa para talaga malinis yung loob. Okay. So, mamaya ulit. Nga pala, guys, no? Ang pagtanggal ng filter is counterclockwise. Pag hihigpitan nyo, clockwise. So, tandaan nyo ha, pag tatanggalin nyo, counterclockwise. Okay, sige. Ayan, ayan guys, mukhang talagang wala na yata talagang langis, no? Wala nang tumutulo, kahit itagilid ko yung motor, wala na. So, babalik na natin to. Sorry dumumi. Ay, balik natin to. Ideally, papunasan muna. Okay, so punasan muna natin. Okay. Balik natin. Okay. Remember, ang kailangan nyo ay number 12. So, tamang higpit lang. Ayaw din natin ang i-over tighten dahil baka ma-loose thread. Okay. That's about it. Ayaw nyo rin lagyan ng thread locker. Hindi yan nilalagyan ng thread locker. So, okay. Remember, ang oil filter, hand grip lang ang higpit, no? Ganyan lang siya. Pag higpit ninyo. Huwag nyo siyang gagamitan ng tools kasi okay lang siya gamitan ng tools kung tatanggalin nyo. Pero pag hihigpitan nyo, kakabit nyo, huwag mo siyang lalagyan ng, huwag nyo gagamitan ng tools kasi pwedeng masira to. Remember, kung aalisin nyo man to, magpapalit kayo at masira man siya, okay lang kasi pagpapalit kayo. Pero kung ito yung gagamitin mo pa, bago pa siya, ito lang, hand grip lang ang paraan. So, naka 933 ako remember, okay yung thread. Ngayon,
Next natin ibabalik is itong mga yung skid plate. And of course, ito na. So naikabit ko na yung skid plate. Dito na tayo ngayon, yung cambio. Whoops. Gamit tayo ng number 10. Okay. Tamang higpit lang. Don't over tighten, baka ma-loose thread. Maging problema pa maghanap ng tornilyo. So, ang langis natin for today na gagamitin dito sa ating Bristol Venturi 500 ay Shell Advance Long Ride 10W40. Okay? Sabi dito, it's good for 6,000 kilometers. Okay. So, prepare natin ilagay ito. Bale, ang kailangan nating langis is about 2.8 liters, no? So, yeah. Kakarga na natin ito ngayon. Second liter. So, syempre mga ka-road trip, hindi tayo pwedeng basta sumobra, no? Hindi rin tayo basta pwedeng tira ng tira. Basta ilagay lang natin yung langis. So, ako kumuha ko ng measuring cup. No, ito, may 200 ml dito. So, mag-aalis ako ng 200 ml dito sa 1 liter na to na last na 1 liter ko. And alam ko ngayon, kahit ibuhos ko ng todo yung itong galon, okay na lang. Diba? 800 ml na lang siya. Sige, sukatin natin. And there you go. Yan ang 200 ml. So ito ngayon 800 ml na lang. Pwede na. Okay. 800 ml para maging 2.8. So mapapansin niyo dito, punong-puno pa siya, 'di ba? Kasi yung makina hindi pa umiikot, hindi pa nagsi-circulate. So yung filter wala pang langis. No? Wala pa siyang langis. So pag tumakbo na 'yan, bababa 'yan kasi malalagyan yung filter. No? Okay, bago natin i-start, make sure sarado yung oil. Na? Okay. Right now, yung engine naka-start. Ito nga nawala na siya kasi nakatagilid pa yung motor. So, normal lang yon. Ngayon tumatakbo na yung oil doon sa filter. No? Sa engine ngayon. Naglulubricate tayo. Okay? This is the time to check kung may mga maluwag kang nagalaw. So, yung bang drain plug, baka may nag-leak yung filter, baka may nag-leak. Ayun. So far wala.
At ayan mga ka-road trip, ready na ulit yung ating Bristol Venturi 500 na ang pangalan ay si Ace sa long ride sa mga pasyal. Na-maintain na natin siya. So, part 1 niya ng hindi man part 1, but at least part ng ating maintenance na naipangako ko sa inyo paano ko siya mini-maintain. Ayun guys, sana may natutunan kayo dun sa video na ginawa kong tutorial, no, sa pagpapalit ng langis. Now, eto pala yung oil filter, wag kayong masurpresa, talaga nangyayari yung sobrang higpit ng oil filter. So, ang paraan dyan, kailangan may tools kayo. Wag kayong ito marerecommend ako guys, wag nyong pipiliting siyang paluin ng screwdriver, ng butasin para maitulak nyong ganon. Wag, kasi baka matamaan nyo yung mismong thread. So to be safe, bago kayo magpalit, madali lang namang umorder sa Lazada, sa Shopee. Take some time lang, but mapapalitan nyo siya, makakakuha kayo nung talagang para sa oil filter, no? Sukatin nyo lang siya in millimeter. I think, hindi ko matandaan kung 85 ba yung sukat nung ulo ng ng filter natin. So basta kumuha kayo ng ganun, sukatin nyo muna siya. Makikita nyo yan sa Lazada, sa Shopee, makakuha kayo. And then maganda yung nagka-clamp siya. Habang humihigpit ka, habang tineturn mo siya, humihigpit din yung yung kapit niya, para siyang kamay ganon. So hihigpit siyang ganon, sa kanya matuturn. Gagamit kayo ng wrench, no? Mas maganda yon. Wag nyo siya papaluin ng screwdriver. Saka nyo bubutasin screwdriver, saka nyo to-turn. Sa big no-no, baka mabutas ninyo, masira ninyo yung mapalalim kayo, masira ninyo yung thread. Wala na yon, goodbye na yon. So iwasan nyo yon. Yon. So kumuha muna kayo ng tools bago kayo magpalit, para sigurado. Okay? So yeah, that's it guys. Maraming salamat, no, sa pag-visit ninyo sa channel ni Road Trip Boys. Na-appreciate ko lahat yung mga, if you cannot, hindi pa kayo nakakapag-subscribe, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up, like, share, and subscribe. Yung kakalimutan yan, malaking bagay sa akin. It inspires me na alam mo yon, nadadagdagan ako ng subscribers. Ibig sabihin, you like these videos, yung mga ganitong klaseng updates, tutorials, mga products na nagamit ko sa bike ko, no? Marami pa ako i-review. Actually, marami pa ako ipapakita sa bike ko na baka sakaling sa inyo magamit ninyo siya, di ba? So, alright, I think that's it. Maraming salamat ulit sa panonood. At don't forget to again like, share, and subscribe. Alright, see you guys. Bye.